tayo sa concluding part ng ating pag-aaral na aklat ng Hebrews. Dito po tayo sa chapter 13. At itong librong ito ay napakagandang pag-aaral sapagkat nakaka-relate tayo dito. At hindi lang yun, ang mga aralin ito ay applicable rin naman sa atin. Pero siyempre, kapag pinag-aaralan natin ang isang aklat, dapat alam natin po yung context, alam natin kung sino ang sinusulat, sino ang mga sinusulatan, no? Bakit niya sinulat ito. So alam natin kasi ito, matatapos na tayo, natural, alam na natin, no? Sa ulo na natin, kung bakit sumulat, no? Sa tradisyon, mas marami ang naniniwala na ang sulat na ito ay sinulat ni Apostol Pablo. Ang iba naman may iba. Pero for the sake lang, nung ating pong pag-aaral, let's say, sabihin natin si Apostol Pablo ang sumulat, ang kanyang sinusulatan po ay mga Hudyo noong 68 AD. Kaya yun, di pa sa 68 AD. Medyo yun po ay doubt para si Apostol Pablo ang sumulat. Pero ang mahalaga po dito, alam natin kung sino po, kailan po ito sinulat at sino po ang sinusulatan. Ang sinusulatan po ay mga Kristiyano, Christians na mga Hudyo. Kaya nga, ito ay sulat sa mga Hebreo, Hebrews. So, sila po yung sinusulatan dito, yung mga Hudyo. At alam natin kung bakit sila sinusulatan. Sila po ay pinalalakas ng sumulat. Itong mga tao ito, pinalalakas ang loob upang sila ay huwag bumitiyaw sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi itong mga tao ito, tulad ng ating nabasa na sa Hebrews chapter 10, itong mga tao ito, na matapos na sila ay maliwanagan, matapos na sila ay pag sinabing naliwanagan, ibig sabihin matapos na mapakinggan nila yung aral, mapakinggan nila ang Ebanghelyo, nagbunga ito ng pananampalataya at pagbabalik loob nila sa Diyos, yung nabaptize itong mga taong ito. So, matapos na sila ay maging Kristiyano from day one, dumating na sa kanila yung salit sa yung sunod-sunod na mga pagsubok. Nabasa natin sa Hebrews chapter 10, di ba? Nag-aawan sila ng pag-aari, ginawa silang akawa-kawa sa arena, no? Siyempre, pinakakawan sila sa leon, sinisilaban sila ng buhay. Yan po yung sitwasyon ng mga tao ito. So, ang mga tao ito ay hindi legal sa isang gobyernong Romano yung kanilang isinasa praktikang reliyon. Matapos nilang tagapin ang ating Panginoong Kristo, tinuturing na sila ng Roman Empire na labag sa gobyerno. Sila po ay mga tinutugis. Kapag sila nahuli, yun nga po ang nangyayari sa kanila. So, pero sa kabila po ng pagsubok na ito, nakita po natin kung paano po na inuutos pa rin sa kanila ng Diyos na wag pababayaan yung kanilang pagkakatipon. Kahit na sila po nagtatago sa gobyerno, sila po ay inaatasan ng Diyos na huwag kakalimutan yung pagkakatipon. Lagi sila magkakatipon. Sabagay, maganda po yun. Kasi nga, sa pagkakatipon nila, napalalakas nila yung kanilang loob, nararamdaman nila yung pag-ibig sa isa't isa. Yan po yung napag-aralan natin noong nakaraang linggo. At sa kanilang pagkakatipon, na ipamamalas nila yung kanilang pag-ibig. At sa kabila ng kanilang mga pagsubok na ito, ay nahabol sila ng Roman soldiers, ay nasabihan sila na huwag silang titigil sa paghahandog sa Diyos. Huwag nilang kalilimutan yung paggawa ng mabuti sa kanilang mga kapatid, ang pag-aabuloy, yung pinapag-aralan natin ng nakaraan. So ito mga ito ay sa kabila na sila po ay nakararanas sa mga kahirapan, ang mga alituntuning ito ng Diyos ay hindi dapat nilang kalimutan. So ito ay sa atin, question natin sa atin, kung ito'y nagagawa nila, na hindi sila lumilipot sa pagkakatipon, hindi nila nakakalimutan na
suportahan yung kanilang mga preachers, na sa kabila na sila inagawa na ng pag-aari, hindi nila kinalilimutan yung pag-ibig sa isa't isa, no? Sa kabila ng mga pagsubok na yan, yung paghahandog ng palagi, no? Na walang palya, yung iba pang mga bagay na pinputos na nakaraang linggo na pag-aaralan natin. Kung ito nagagawa nila, ito ay suntok sa atin kung hindi natin ito nagagawa. Sapagkat tayo po ay nasa malayang bansa na hindi po tayo tinutugis dahil sa ating religion. Huwag nila kalilimutan pagkakatipon dahil mayroong threat sa kanila na pwede silang hindi makipagtipon dahil nga hinuhuli sila. Tayo po, walang hadlang para hindi tayo makapagtipon. Yun yung mga dapat nating isipin, dapat nating ilagay sa ating isip na itong pagkakatipon ay mandatory. Gusto ng Diyos, anuman ang sitwasyon, kahit na ikaw ay nasa worst situation, ang pagkakatipon ay hindi mo awala. So, sa ngayon, ay muli natin bubuksan ang ating aklat at naandun pa rin po tayo sa chapter 13 at ang title ng ating lesson ngayon ay The Blood of the Everlasting Covenant. Okay.